Hindi mapigilan ni Rose Ann na humalakhak habang mabilis na tumatakbo. Bitbit niya ang bag ng babaeng sumisigaw ngayon. Kahit hindi lingunin ni Rose Ann, alam niyang sinusundan na siya ng mga gwardya. Kaya naman, noong may nakita siyang eskinita na papunta sa squatters area, lumiko agad siya ron. Rose Ann, good morning! Dinig ni Rose Ann na bati sa kanya ni Aling Ernafe noong nadaanan niya ito sa tapat ng bahay nito na naglalaba. Good morning ho! Ganti niya naman habang patuloy pa rin sa pagtakbo. Habang ang ibang tao ay gumagawa ng gawaing bahay para simulan ng araw, si Rose Ann ay sinisimulan ng araw niya sa pamamagitan ng pagbubukot at pambubudol ng mga tao. Ito lang ang tanging alam niyang gawin para magkaroon ng pera para pambiling gamot sa kapatid niyang kasalukuyan niya sa ospital dahil sa sakit nitong ng cancer. 10 taon na ang nakaraan, na-aksidente ang mga magulang ni Rose Ann kaya sa edad na 16 ay naulila na siya. Hirap na hirap si Rose Ann ipagsabay ang pag-aaral at pag-aalaga sa kapatid niyang 1 taong gulang pa lang noon. Kaya naman napilitan siyang tumigil sa pag-aaral. Sumama siya sa mga tambay sa kanila at doon siya natuto kung paano magnakaw. Alam niyang hindi tama ang magnakaw pero noong nalaman niyang masakit ang kapatid niya 5 years ago, tinapon niya na lahat ng moralidad sa katawan dahil mas importante sa kanya ang magkapera, pampagamot sa kapatid. Sigurado na si Rose Ann na wala nang humahabol sa kanya at hindi na makakahabol pa ang mga ito. Kaya naman naisipan niyang umupo sa ilalim ng puno ng mangga para tingnan ang laman ng bag na nakuha niya. Mukha itong mamahalin, pero nadismaya si Rose Ann nang makitang ang tanging laman lang nito ay ang mga makeup products na lipstick at face powder at saka pitaka na 100 lang ang laman. Malas naman Bulong ni Rose Ann habang kinakalkal ang bag at naghanap pa ng ibang laman. Kaso wala na talaga. Napabugo na lang ng hangin si Rose Ann at isinandal ang likod sa puno. Kahit ibenta niya pa ang mga ito, ay hindi pa rin sapat para mabayaran niya ang monthly chemotherapy ng kapatid, pati ang mga gamot at ibang hospital bills nito. Bibili nga pala ako ng mansanas para kay Kit, ani Rose Ann at saka tumayo. Pinagpagan niya ang putal at inayos ang pagtatakip ng cap sa ulo niya bago siya nagsimulang lumakad. Sa halos 6 na taon ng ginagawa ni Rose Ann ang pagiging con artist, alam niya na agad na alam na ng mga pulis kung ano ang suot niya. Kaya naman nagpunta muna siya sa isang public na comfort room. Tinanggal ang suot na itim na hoodie jacket at cap at saka inayos ang pink na dress na nasa ilalim nun. Nilugay at sinuklay niya rin ang buhok at saka niya naglagay ng kaunting makeup sa mukha. Nang matapos, saka siya lumabas. Tinapon ni Rose Ann sa isang basurahan ng hoodie at cap bago siya nagtara ng tricycle papuntang palengke. Napangiti na lang si Rose Ann nang nadaanan niya ang 2 kotse ng pulis na nakapark kung saan niya ninakawan ang babae kanina. At kausap ng mga pulis ang babae na umiiyak. Nang nakabili na si Rose Ann ng mansanas para sa kapatid, sa ospital na kaagad siya bumiretso. Pagkapasok niya sa entrance, nakangiti pa si Rose Ann at babati na sana siya sa nurse na nasa front desk nang may biglang bumangga sa balikat niya at nabitawan niya ang isang plastic bag ng mansanas. Dahilan para magsitalbugan at bumulong ang mga ito sa sahig. Ano ba? Inangatan ni Rose Ann ang tingin ang nakabangga sa kanya at tinapunan ito ng masamang tingin. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Hindi ito nagsalita. Nakatutok ang mga mata nito sa mukha ni Rose Ann, pero pakiramdam niya, hindi naman ito talaga sa kanya nakatingin. Seryoso lang ang mukha ng lalaki, kung gaano katulis at kakapal ang kilay nito. Siya na namang tulis ng mga titig nito. Pero parang walang buhay ang mga mata ng lalaki. Ma'am, naku, pasensya na. Natatarantang sabi ng isang nurse habang naglalakad ito papalapit kay Rose Ann. Humawak kaagad ang nurse sa braso ng lalaki at marahan itong hinila paatras. Ma'am, pasensya na po talaga. Bulag po si sir. Nandito siya para sa kanyang check-up. Iniwan ko lang siya saglit sa klinik para kunin ang gamot niya. Lumabas pala. Hindi pinagtuunan ng pansin ni Rose Ann nurse dahil ang atensyon niya ay nasa lalaki niya.
Parang gustong kotosan ni Rose Ann ang sarili dahil sinabihan niya ng ganung mga salita ang taong may kapansanan. Napakaganda ng kulay abo ng mga mata ng lalaki. At nasasayangan si Rose Ann dahil bulag pala ito. Tulungan ko na lang po kayong pulutin ng mga mansanas, ma'am. Dagdag ng nurse at tumango lang si Rose Ann bilang sagot. Igiliya ng nurse ang lalaki paupo sa metal na upuan dito sa lobby. Pagkatapos ay nagsimula ng pulutin ng nurse ang mga mansanas. Pero si Rose Ann, nanatili siyang nakatitig sa lalaki dahil pakiramdam niya nakita niya na ito dati pa. Hindi niya lang maalala kung saan at kailan. Hindi niya rin maintindihan kung bakit pakiramdam niya ay nakita niya na ito. Gayong ito nga ang unang beses na nakita niya ang lalaki. O baka isa ito sa mga kasama ng mga nabiktima ni Rose Ann dati, kaya pamilyar sa kanya. Ito na po, ma'am. Lumapit kay Rose Ann ang nurse at inabot sa kanya ang plastic bag na napuno na ulit ng mansanas. Pasensya na po talaga. Tumango lang ulit si Rose Ann. Tinitigan muna ni Rose Ann ang lalaki bago siya tuluyang umalis at dumiretso na sa silid ng kapatid niya. Pagkabukas ni Rose Ann sa pinto ng kapatid na si Kit, naabutan niyang kinakabitan nito ng nurse ng panibagong IV fluid. Napansin ni Kit ang presensya ni Rose Ann kaya kaagad itong nag-angat ng tingin sa kanya at nangisi. Ate! Kumaway ang kapatid kay Rose Ann. Bumaba kaagad ang mga mata nito sa dala niya. Apples? Napangiti na rin si Rose Ann at pakiramdam niya ay hinagod ng mainit ng kamay ang puso niya nang makitang energetic pa rin ang kapatid kahit 5 taon na itong lumalaban sa sakit nito. Lumapit kaagad si Rose Ann sa kapatid para ibigay rito ang pasalubong. Pinalabas muna ni Rose Ann ang nurse at sumunod naman kaagad ito. Umupo si Rose Ann sa tabi ni Kit. Akin na muna yan. Huhugasan at babalatan ko muna. Kinuha muna ni Rose Ann ang mansanas mula sa kapatid dahil kakagatin na sana ni Kit ang isa. Kaya naman napanguso si Kit kay Rose Ann. Tinawanan niya lang ang kapatid bago siya tumayo para dumiretso sa lamesa para hugasan at balatan ang mansanas. Ilang minuto silang tahimik nang biglang nagsalita si Kit. Ate, anong month ba ngayon? Tanong nito. August pa lang. Sagot naman ni Rose Ann. Pasukan na pala ulit ngayon. Tumawa si Kit. Si Rose Ann naman ay napahinto at pakiramdam niya ay may karayom na bumaon sa puso niya. Dahil kahit tumawa ang kapatid, karamdam pa rin ni Rose Ann ang kalungkutan sa boses nito. Hindi nakaranas pumasok sa paaralan si Kit at ang ospital na ang naging bahay nito simula noong 5 taong gulang pa lamang ito. Dahil sa sakit nito. Nabanggit ni Kit kay Rose Ann na isa sa mga pangarap nito ay ang makapagsuot ng school uniform at pumasok sa paaralan kasama ang mga kaibigan. Humigpit ang pagkakahawak ni Rose Ann sa kutsilyo. Bumuga siya ng hangin bago niya tuluyang hininto ang pagbabalat. Pumihit si Rose Ann paharap sa kapatid at nakita niya itong mapait na nakangiti habang nakatingin sa labas ng bintana. Napalunok na lang si Rose Ann dahil may namumuong kung ano sa lalamunan niya habang pinagmamasdan ng kapatid. Mapait na lang din siyang napangiti bago dinala niya sa kapatid ang mga mansanas. Umupo si Rose Ann sa gilid ng kama at sa kanya inabot ang nabalatan ng mansanas kay Kit na tinanggap naman ito kaagad. Kapag gumaling ka na, pag-aaralin kita. Aliya sa kapatid. Sa ngayon, magpapakabait ka muna ha. Sumunod ka sa mga doktor at nurse para gumaling ka kaagad. Ngumiti si Kit at tumango lang ito bilang sagot. Ginulo ni Rose Ann ang buhok ni Kit dahilan para magtawanan silang dalawa. Pinagmasdan lang ni Rose Ann ang kapatid na kumain hanggang sa sinubuan siya nito. Kaya ang buong silid ay napuno ng hagik-kikan nilang dalawa. Habang nagsusubuan sila ng mansanas. Pinangako ni Rose Ann sa sarili at sa tapat ng puntod ng mga magulang nila na kahit anong mangyari, gagawin ni Rose Ann ang lahat para alagaan ang kapatid. Gagawin niya ang lahat para lang gumaling ito at maranasan itong maging malaya at normal na bata. Kahit pa ikamatay niya, gagawin niya pa rin para lang maibigay niya sa kapatid ang buhay na nararapat dito. Ma'am, kailangan niyo pang bayaran ang bills ni Kit, sabi ng nurse kay Rose Ann. Noong gumabi na, tulog na si Kit at kalalabas lang ni Rose Ann nang makasalubong niya ang nurse.
Kapag hindi po nabayaran yung bills niya para sa buwang ito next week, mahihinto po ang therapy niya at mapipilitan po kayong iuwi si Kit kahit hindi pa siya magaling. Pinatigan ni Rose ang nurse. Si Nurse Amanda ay napamahal na rin kay Kit dahil simula noong naipasok na ito sa ospital ay ito na ang palaging nag-aalaga at nagbabantay sa kapatid ni Rose Ann. Kaya ang isipin aalis si Kit sa ospital kahit hindi pa magaling ay nakakalungkot din para kay Nurse Amanda. Napabuga ng hangin si Rose Ann at saka matamlay ng ngumiti kay Nurse Amanda. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po ilalabas si Kit dito sa ospital hanggat hindi pa siya magaling. Hahanap po ako ng paraan para mabayaran agad ang bills. Salamat po. Mapait din ngumiti si Nurse Amanda. Sige Rose Ann, good luck. Alis na ako ha. May gagawin pa ako eh. Tumango si Rose Ann. Salamat po ulit. Pinagmasdan lang ni Rose Ann si Nurse Amanda nang lumakad na ito paalis. At nang pumasok na ito sa kasunod na kwarto, nakagat na lang ni Rose Ann ang ibabang labi. Tumawag kay Rose Ann ng isang kakilala na kapareho niya ng trabaho. Ito ay isasama nila si Rose Ann sa kanilang operasyon mamayang gabi sa isang eksklusibong club na puro mga matatandang mayaman ang mga suping customer. Paniguradong malaki ang kikitain nila rito. Kaya naman walang pagdadalawang isip na tinanggap ni Rose Ann ang offer ng kakilala. Noong gabi na, sinimulan na nila ang kanilang operasyon. Nagpanggap silang mga cigarette girls sa club para magbenta ng mga sigarilyo sa mga customer at magbigay ng kakaibang serbisyo. Ito ang isa sa tactics nila para makuha ang loob ng mga biktima at magawa ng maayos ang kanilang operasyon na pagnanakaw ng mga mamahaling gamit sa mga bahay ng biktima. Ang mga naunang minuto ng kanilang operasyon ay maayos pa. Kaya naman nakampante sila dahil kahit kailan ay hindi pa sila nabibisto. Kaya naman laking gulat nila nang biglang nagsipasok sa club ang mga armadong pulis at hinahanap sila. Inaasahan naman nilang mangyayari ito kaya alam na nila kung saan nalabas. Kaso hindi naman nila inasahang ganito kaaga. Bago pa sila mahuli ng mga pulis, nagsitakbuhan na kaagad si Rose Ann papuntang fire exit ng exclusive bar. Dahil naghihintay sa baba ang van na maghahatid sa kanila papunta sa kanilang hideout. Pero dahil may kasamang mga baguhin sina Rose Ann, mas inuna ni Rose Ann na palabasin ang mga baguhan. Akala ni Rose Ann ay makakatakas pa rin siya, kagaya ng dati. Kaso, nahuli siya ng isang pulis na humahabol sa kanila. At bago pa makapanlaban si Rose Ann, hinampas ng pulis ang batok ni Rose Ann, dahilan para mawala ng malay si Rose Ann. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal na walang malay. Inaasahan niyang gigising siyang nakahiga sa malalig na sementong sahig ng kulungan. Kaya laking gulat niya nang bumungad sa kanya ang kulay kremo na kisame na may chandelier at nakahiga siya sa malambot na kama. Dali-daling bumangon si Rose Ann at nilibot ang paningin. At nakuha ang atensyon niya ng dalawang taong nakaupo ngayon sa sofa sa gilid ng kama kung saan siya nagising. Sino kayo? Bakit ako nandito? Sunod-sunod na tanong ni Rose Ann, palipat-lipat ang mga mata niya sa dalawang taong kaharap. Rose Ann Alvarez, nagtatrabaho bilang magnanakaw at con artist. Sabi ng matandang babae dahilan para bumilis ang dibok ng puso ni Rose Ann. May kapatid kang si Kit Alvarez na nasa ospital ngayon. Sino kayo? Tumaas na ang boses ni Rose Ann dahil sa takot. Bakit mo ako dinala rito? Okay, let's get to the point. Tumayo ang matanda. I'll pay for your brother's hospital bills. All of it. At bukod pa dyan, bibigyan kita ng 50,000 bilang unang bayad. Nagsalubong ang mga kilay ni Rose Ann. Ano? Ang ipapagawa ko sa'yo ay alam kong madali lang para sa kagaya mo. Ano naman? Ngumiti ang matanda. Ang anak kong bilyonaryo. Hindi na siya makakapagtrabaho dahil may kapansanan siya. At nangangailangan siya ng bagong katulong ngayon sa mansyon niya. Ipapadala kita roon. At anong gagawin ko? Tanong ulit ni Rose Ann. Sigurado akong hindi lang pagiging maid niya ang gusto mong gawin ko. Tumawa ang matanda. Natalino ka rin. Pinagros nito ang mga braso sa dibdib. Gusto kong kunin mo ang mga papeles
At dito na ng mga ari-arian niya. Ikaw ang bahala kung paano mo gagawin. Gusto ko din mo. Paano ko naman masisiguro na hindi mo ako maluloko? Panigurado ni Roseanne. Sandaling natigilan ng babae bago ito tumawa at sakaling umiling. Pinabas nito ang cellphone nito at saka mo tinawagan. Hello, Mr. Chu. Good evening. Yes, I'm fine. Anyway, I have to make a payment for a patient named Kate Alvarez in your hospital. He's a child. Balita ko this week ang deadline ng hospital's bills niya? Yes, that one. I'll pay for his hospital bills. All of it. Deduct it on my account. Thank you. Napaalang na lang ang mga labi ni Roseanne habang pinapakinggan ang matanda. There. All done. Ngumiti ang matanda kay Roseanne. Ilang segundo ang pinatigan ni Roseanne ang matanda. Tinatansya niya kung mapagkakatiwalaan ba ito o hindi. Time duration? Sa wakas ay sabi ni Roseanne. Mas lamang lumawak ang ngiti ng matanda. 1 month. 1 month? And if you succeed, I'll even transfer your brother to a more advanced hospital for a better treatment. Napabuga ng hangin si Roseanne. Din. Kinabukasan, nagpaalam si Roseanne sa kapatid niyang si Kid na hindi mo na siya makakabisita rito ng mga ilang araw dahil sa trabaho niya. Pagkatapos niyang magpaalam, sinundok agad siya ng driver ni Mrs. Alfonso ang babaeng kumausap sa kanya kagabi. Katabi niya ngayon sa kotse si Mrs. Alfonso. May hawak itong folder na inabot nito kay Roseanne. Nakasulat na dyan lahat ng ayaw at gusto ng anak ko. Masulit yun. At napakamapili sa lahat ng bagay. Kaya kung ayaw mong tanggalin ka kaagad niya sa trabaho, nanulahin mo ang lahat ng gano'n na mayos ka. Paalala nito sa kanya. Isang buwan ka mag-i-stay sa mansyon. Pero pwede ka namang lumabas kapag day off mo. Ako nang bahala sa kapatid mo. Tumango lang si Roseanne bilang sagot at saka niya binuklat ang folder para basahin na ang mga nakasulat. Ang dami ng ayaw at gusto ng anak nito. Napaka-arting babae naman ng anak nito. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang kotse sa tapat ng isang malaking gate na kulay puti. Nang bumukas ito at pumasok ng kotse, napaawang na lang ang mga labi ni Roseanne nang makita kung gaano kalaki ang mansyon at kung gaano kalawak ang harapan ng mansyon. Pakiramdam tuloy ni Roseanne ay nasa isang palasyo siya. Pagkalabas nila sa kotse nung huminto na ito sa tapat mismo ng mansyon, may bumati sa kanilang butler. Ito na rin ang gumiya sa kanila papasok ng bahay. At habang papasok sila, napansin ni Roseanne ang lalaking nakaupo ngayon sa sofa sa living room. Nakaharap ang likod nito sa direksyon nila. Carl, good morning! Anong Mrs. Alfonso at lumakad ito papalapit sa lalaki. Ma'am, sabi naman ng lalaki. Napakarap si Roseanne nang marinig niya kung gaano kalalim ang boses nito. At mukhang gwapo ito base ron. I heard that you fired your recent personal maid. Alam mo naman hindi mo kayang ikaw na mag-isa rito, hindi ba? Umupo si Mrs. Alfonso sa tabi ng lalaki at saka ito umakbay dito. Ito ba ang anak ni Mrs. Alfonso? Akala ni Roseanne ay babaeng anak nito dahil napaka-arte base sa files na ibinigay dito. Ma'am, I told you. Kaya ko na ang sarili ko. Hindi ko kailangan ng tulong. Giit ng anak ni Mrs. Alfonso. Whatever. Tumayo si Mrs. Alfonso. I don't want to die in so much worry about you. Kaya nag-hire ulit ako ng maid para sa'yo. Ma'am, I told you, Rosie? Tawag ni Mrs. Alfonso kay Roseanne. Kaya mabilis siyang lumakad papalapit dito. Come here and meet my son. Pagkalapit ni Roseanne dito, babatiin niya na sana ang lalaki pero natigilan siya dahil pamilyar na pamilyar ang mukha ng lalaki. Paano niya naman ito makakalimutan? Ito ang lalaking bulag na nakabanggaan niya sa ospital kahapon. Rosie? What's wrong? Tanong ni Mrs. Alfonso nang mapansing hindi nagsasalita si Roseanne. Mabilis na umiling si Roseanne at saka siya yumuko. Anyway, this is my son, Carl. Magandang umaga po, Sir Carl. Ako po pala si Rosie. Starting today, she will be in charge of you. Mula sa pagkain mo, pagligo, pagbihis at sa kahit ano pa. And please, be nice to her, okay son? Paalala ni Mrs. Alfonso sa anak. Hindi naman sumagot si Carl. Humalukip-kip lang ito at saka pumikit.
Nakagat na lang ni Rose Ann ang ibabang labi. Masungit nga talaga ang isang ito. Sana lang talaga hindi siya mahirapang gawin ang trabaho niya kung ganito naman kasungit ang dalaga. Anyway, I have to go now. May pupuntahan pa akong appointment. Rosie, please take really good care of my son for me. Ani Mrs. Alfonso at saka humawak sa balikat ni Rosie. Ngumiti si Rosie at saka tumango. Opo, makakaasa po kayo. Binigyan ni Mrs. Alfonso ng makahulugang titig si Rose Ann bago ito tuluyang umalis at noong nakaalis na nga ang mga ito. Nagbaling ng tingin si Rose Ann kay Carl na nakaupo pa rin sa sofa at nakapikit. Sir Carl, baka nahinto sa pagsasalita si Rose Ann nang bigla itong tumayo. Binampot ang crane nito at saka ito naglakad paalis. Napaawang na lang ang mga labi ni Rose Ann dahil hindi siya makapaniwala sa attitude nitong parang bata. Rosie, pagpasensyahan mo na si Sir Carl, sabi ng butler nang lumapit ito kay Rose Ann. Hindi lang siya sanay na may ibang tao rito sa mansyon. So ngayon, ipagluto mo muna siya ng tanghalian dahil hindi pa siya nakakakain. Tumango si Rose Ann. Sige po. Iginiya siya ng butler papunta sa kusina at saka siya nang simulang magluto ng kakain ng alaga niyang ma-attitude. Buong araw ay hindi pinansin ni Carl si Rose Ann. Mabuti na lang at mataas ang pasensya ni Rose Ann kaya nakayanan niya naman. Walang masyadong ginawa si Rose Ann buong araw dahil ayaw naman siyang pansinin ng alaga niya. Kaya naman naisipan niyang gibuti na lang ang buong mansyon para mamemorya niya ang lahat ng kwarto at pasikot-sikot sa mansyon na ito. Nang gabi na, nasa kalagitnaan na si Rose Ann ng paglilinis sa living room nang bigla siyang nilapitan ng butler na si Sir Paulo. Rosie, bath time na ni Sir Carl. Ani Sir Paulo pagkalapit nito kay Rose Ann. Bunta mo na siya sa kwarto niya ngayon at tulungan mo siyang maligo. Ibinaba agad ni Rose Ann ang hawak ng feather duster at pamunas at saka siya tumango. Sige po sir. Mabilis na umakyat si Rose Ann sa ikalawang palapag kung saan ang kwarto ni Carl. Sa lahat kasi ng kwarto rito sa mansyon, ang kwarto lang ng lalaki ang hindi niya pa napasukan. Pagkarating ni Rose Ann sa tapat ng pinto ng kwarto ni Carl, ay kumago kaagad siya. Sir Carl? Nandiyan po ba kayo? Bath time niyo na raw po kasi. Papasok mo ko para alalayan kayo ha? Walang narinig na sagot si Rose Ann, kaya pinilit niya na pabukas ang doorknob. Nagulat si Rose Ann nang malamang hindi pala ito nakalak. Tuluyan na siyang pumasok at hinanap si Carl. Sir Carl? Tawag ni Rose Ann nang naririnig siyang tunog ng umaagos na tubig mula sa makasiwang na pinto sa gilid. Kaya mabilis na lumapit doon si Rose Ann. Sir Carl? Napasinghap si Rose Ann nang makita siyang nakahandusay si Carl sa ilalim ng nakabukas na shower. May suot pa rin itong pantalon pero wala itong suot na pang-itaas. Oh my goodness! Sir Carl! Mabilis na lumapit si Rose Ann sa binata. Sir! Ginising po kayo, sir! Hinawakan ni Rose Ann ang magkabilang mukha nito at nagsimula na siyang mag-perform ng CPR bago bigla itong nagmulat ng mga mata. Get your hands off of me. Mariin itong sabi kaya natigilan si Rose Ann at napakurap. Sir Carl? Ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Rose Ann dito. Hindi ito sumagot. Tinabig lang ito ang mga kamay ni Rose Ann at saka ito tumayo. Napatayo na rin si Rose Ann nang makita niyang muntikan na itong mabangga sa sulok ng sink. Pero mukhang memoryado naman ito ang bathroom dahil nakailag ito kaagad. Inaakala din ni Rose Ann na baka madulas ito sa labas dahil basang-basa ito. Kaya mabilis na sinundan ni Rose Ann si Carl palabas. Nang makita ni Rose Ann na nagpunta ito sa closet, sumunod na rin kaagad si Rose Ann. Magbibihis po kayo, sir? Tulungan ko na kay... I can dress on my own. What the fuck? Naiiritan itong sabi at saka nahinto sa pagpipili ng mga damit. Bilag ako. Hindi lumpo. Now, go out so I can get dressed. Hindi ka kailangan dito. Pinagmasdan na lang ni Rose Ann si Carl na namimili ito ng damit na susuotin. Halos mga t-shirt lang naman ang nasa closet nito. Napanguso na lang si Rose Ann nang makitang baliktad ang pagkakasuot nito ng t-shirt. Humakbang papalapit si Rose Ann kay Carl at natigilan si Carl nang hawakan ni Rose Ann ang kwelyo ng damit nito. Sir, hindi dahil sa kaya mo, hindi mo na kailangan ng tulong.
Sabi ni Rose Ann habang tinatanggal niya ang t-shirt nito. Uso rin po maghingi ng tulong. Gamitin mo rin minsan. Kaya nga ako nandito para tulungin ka. Hindi ito nagsalita habang inaayos ni Rose Ann ang pagkakasuot sa t-shirt. Sir, pakihubad ng pantalon niyo, basa kasi. Baka magkasakit mo kayo kung hindi niya hihubarin. Nagsulubong kaagad ang kilay ni Carl. What? Ikaw na rin magtatanggal ng pants ko? No way! Lumabas ka! Kaya ko nga, diba? Nakagat na lang ni Rose Ann ang ibabang labi. Sir, wala po itong mali siya. Trabaho lang po. Mas marami na po akong nakitang hotdog. Tsaka iba't ibang kulay. At sizes pa. Mas lalong nagsalubong ang kilay ni Carl sa sinabi ni Rose Ann. Pero hindi na ito nagsalita at umangal nang sinimula na ni Rose Ann tanggalin ang pantalon nito. Pinanatili ni Rose Ann ang pagiging professional. Totoo rin naman kasi. Mas marami na siyang nakita kaya hindi na bago sa kanyang makakita ng ganoon ng mga lalaki. Nang natapos ng bihisan ni Rose Ann si Carl, ito na mismo ang lumakad papunta sa kama at humiga roon. Napabuga na lang ng hangin si Rose Ann. Napakasungit at attitude ni Carl. Parang batang natrap sa katawan ng isang adult. Sir, di po kayo pwedeng matulog ng basa ang buhok. Bumangon po kayo dyan. Patuyuin po muna natin yung buhok niyo. Ani Rose Ann habang sinasaksak ang plug ng blower dryer na malapit sa sasaksakan. Naniniwala ka dyan? Ano ka bata? There's no scientific. Sir Carl, hinawakan ni Rose Ann ang braso nito at hindi lang na ito patayo. Huwag na pong matigas ang ulo. Patutuyuin po natin ang buhok niyo. Magkasalubong lang ang mga kilay ni Carl habang pinapaandar ni Rose Ann ang blow dryer. Humaba na ang nguso ni Carl nang simulan ng suklayin ni Rose Ann ang buhok nito gamit ang kanyang mga daliri at pinapatuyo na ng blow dryer. Bakit ang tigas-tigas ng ulo mo? Tanong ni Carl makalipas ang ilang minuto. Hindi ka natatakot na matanggal kapag hindi mo ko sinunod? Bakit naman po? Hindi naman po kayo nag-hire sa akin. Ang mama niyo po. Kaya alam kong kahit tanggalin mo ako, makakabalik pa rin ako. Natahimik ulit sila ng ilang pagkatapos noon. Hanggang sa natapos na ni Rose Ann na patuyuin ang buhok ni Carl. Ayan, tapos na. Diba ang dali lang? Aarte-arte ka pa eh. Biro ni Rose Ann kay Carl. I've been thinking about this but humarap si Carl kay Rose Ann. Familiar ka? Have we met before? Natigilan si Rose Ann. Nakikilala siya nito. Isang beses lang naman siya nitong nakita. Tumawa si Rose Ann. Hindi po. Ito po ang first time natin. Normal lang naman pong mapagkamalan ng may kapareho lang yung boses ko. Napaka-common kasi. Hindi na lang sumagot si Carl at humiga na kaagad ito sa kama. Lumabas ka na. Matutulog na ako. Tumango si Rose Ann. Okay. Good night, Sir Carl. Pinahinaan ni Rose ang ilaw mula sa lampshade at habang ginagawa nito ito, niluhod niya ang paningin sa buong kwarto nito. Ang mga importanteng papeles at iba't ibang bagay ay kadalasang nakalagay sa loob ng vault. Kaya naghanap si Rose Ann ng vault. Nandito ka ba rin? I said get out. Ulit ni Carl kaya napabaling na si Rose Ann ng tingin dito. Pasensya na sir, ito na. Pinatay na kaagad ni Rose Ann ang lampshade at saka siya patakbong lumabas ng kwarto ni Carl. Araw-araw sa loob ng isang linggo, ganoon lang ang sistema nilang dalawa. Susungitan ni Carl si Rose Ann habang si Rose Ann naman ay kakapalan ng mukha at mas ipipilit ang sarili kay Carl. Naisip ni Rose Ann na mas madali niyang matapos ang kanyang trabaho dito kapag nakuha niya ang loob ni Carl. At mukhang mauubos niya ang isang buwan na binigay sa kanya dahil matigas talaga ang ulo ng isang ito. Noong dumating na ang Sabado, sinundo ni Mrs. Alfonso si Rose Ann dahil day off na raw ni Rose Ann. Gusto nitong ilabas si Rose Ann bilang reward sa pagtatagalan ng isang ilinggo kay Carl. Pero alam ni Rose Ann na hindi yun ang totoong dahilan kung bakit siya sinundo ni Mrs. Alfonso. Hinahanap ko ng kapatid mo. Kaya inahatid ka namin doon ngayon. Ani Mrs. Alfonso habang nasa kotse sila papuntang ospital. Any progress sa trabaho mo? Ang mga papeles niya ay nasa kanyang kwarto. Sagot ni Rose Ann. Kailangan ko munang makuha ang dog niya para maka-access ako. Tumawa si Mrs. Alfonso. Mahihirapan ka dyan kung yun ang plano mo. I thought you're the best con artist on Sif.
Sisiw lang sa'yo to. Hindi nakasagot si Rose Ann. Talagang sisiw lang to sa kanya. Pero habang tumatagal siya sa medyo ni Carl, mukhang siya ang napapalapit na ang loob dito. Rose Ann, sigh. Binigyan mo ko ng isang buwan. Huwag kang atat. Hayaan mo ko sa gusto kong gawin. Alam ko ang ginagawa ko, Mrs. Alfonso. Natahimik na ang loob ng kotse pagkatapos ng pag-uusap nila ngayon. Hanggang saan makarating na sila sa ospital. Kinamusta lang at nanatili ng ilang oras si Rose Ann sa ospital. Naikwento sa kanya ng kanyang kapatid na araw-araw ay may pumupuntang lalaki na nagbawala ng mga masasarap na pagkain para rito. At masaya ito. Ngayong araw rin pala ang therapy ni Kit. Kaya umalis na lang din muna si Rose Ann at bumalik na lang sa mansyon ni Carl. Pagkatapos ni Rose Ann sa bahay ni Carl, parang may tahimik na naman. Kaya naisipan niyang maglibot ulit sa buong mansyon. Nasa ikalawang palapag na si Rose Ann at dadaanan niya na lang dapat ang kwarto ni Carl, kaso nakita niya sa nakasiwang na pinto na nagsasalita si Carl habang tulog. Boom! Rinig ni Rose Ann ang bulong ni Carl. Bumigat ang paghinga nito at bumilis. No! Stop it! Adil! Nagtaka si Rose Ann, kaya naman pumasok na siya para tingnan si Carl dahil mukhang binabangungot ito. Nang nakalapit si Rose Ann, nakita niya kung gaano kadikit ang mga kilay ni Carl at pinagpapawisan ito habang hinahabol ang hininga. Ma'am, help me! Bulong ulit nito. Stop! Sir Carl? Hinawakan na ni Rose Ann ang magkabilang balikat nito dahil mas bumibilis na ang paghinga nito. Ma'am, no! Wala akong kasalanan! Napasigaw na si Carl. Sir Carl! Niyog-yog na ni Rose Ann si Carl. Gumising kayo, sir! It's not my fault! It's not my fault! Paulit-ulit nitong sigaw at ayaw nitong gumising kahit anong niyog-yog ni Rose Ann. Sir Carl, tama na! Nananaginip na po kayo! Hinawakan na ni Rose Ann ang mukha ni Carl at tinampal-tampang ang pising nito. Sir Carl! Sir! Napasinghap si Rose Ann nang biglang hawakan ni Carl ang braso niya at hinila siya papalapit. Mas lalong nagulat si Rose Ann nang pumulupot sa katawan niya ang nanginginig ng mga braso ni Carl. It's not my fault, ma'am. Bulong ni Carl. Naalala ni Rose Ann ang sarili na nananaginip ng ganito ng mga unang buwan na nawala ang mga magulang niya. Kaya pakiramdam niya may kung anong tumusok sa puso niya habang nakikita si Carl na ganito. Kaya hindi niya natigilan pa. Gumanti na siya ng yakap at hinabot ang likod nito. Yes, it's not your fault. Bulong din ni Rose Ann. It's not your fault, Carl. Napansin ni Rose Ann na tumigil na sa panginginig ang katawan ni Carl. Napangiti si Rose Ann dahil akala niya ay kumama na ito. Lucy, ano ginagawa mo dito? Narinig niyang tanong ni Carl at bumalik na sa pagiging masungit ang tono nito. Nawala kaagad ang ngiti ni Rose Ann at mabilis siyang tumayo kay Carl. Sir, ano kasi nananaginip po kayo? Ayaw niyo po kasi magising kahit anong yug-yug ko sa inyo. Magkasalubong ang mga kilay niya bang pinapakinggan si Rose Ann na para bang nagdududa ito. Promise, sir! Inangat na ni Rose Ann ang kamay. Wala akong ibang ginawa sa inyo. Nananaginip po kasi talaga kayo eh. Sigaw kayo ng sigaw na it's not your fault, kaya ayun. Mukhang naintindihan nito ang sinasabi ni Rose Ann dahil napabuga si Carl ng hangin at napahilot sa noon nito. Sir, alam kong hindi mo naman tinatanong pero nakagat ni Rose Ann ang ibang labi. Nung bata pa ako, maagang namatay ang mga magulang ko. Ako rin, sinisisi ko ang sarili ko nun dahil magkasama kami sa aksidente pero ako lang yung nabuhay dahil pero natektahan nila akong dalawa. Kung hindi nila ako inisip, baka buhay pa sila ngayon at ako ang nawala. Hindi nagsalita si Carl at nanatiling nakapikit. Basta po, alalahanin lang hindi niyo po kasalanan kung ano man ang dahilan kaya kayo nagpakabangungot. Sir, huwag niyo po i-torture ang sarili niyo at isisi sa sarili ang kasalanan din niyo naman po ginawa. Pagpatuloy ni Rose Ann, hindi pa rin nagsalita si Carl. Mukhang tulog na ulit ito, kaya nagpaalam na si Rose Ann at aalis na sana siya pero biglang hinawakan ni Carl ang pulsuhan ni Rose Ann. Wait, Rosie. Ano ito? Kaya nabaling na ng tingin ni Rose Ann dito. Yes, sir. Bakit po? Tanong ni Rose Ann. Mukhang nagdadalawang isip ito. Can you stay here with me? Kahit ngayong gabi nun.
Napaawang ang labi ni Rose Ann sa narinig. Iba ang interpretation ng utak ni Rose Ann sa sinabi nito kaya gulat na gulat siya. Sir? Sigurado po kayo? Natatarantang tanong ni Rose Ann. Please? Pagmamakaawa ni Carl, tinapik nito ang space sa tabi nito. Kahit hanggang makatulog lang ako. Please? Napakarap si Rose Ann. Okay. Wala namang choice si Rose Ann, kaya humiga na siya sa gilid nito. Nakagat na lang ni Rose Ann yung babang labi nang pahiga itong humarap sa kanya at niyakap pa siya. Kaya dumikit ang mukha niya sa dibdib nito. Naririnig ni Rose Ann ang marahang pagtibok ng puso ni Carl at nang marinig niyang humugot ng malalim na hininga si Carl, napapikit si Rose Ann. Dati rin, gusto ni Rose Ann na mayayakap sa kanya tuwing namimiss niya ang kanyang mga magulang at sasabihin sa kanyang okay lang ang lahat at kakayanin nilang dalawa ng kapatid niyang si Kit. Pero dahil wala, napilitan siyang tatagan ng sarili para sa kapatid para mabuhay silang dalawa. Kinabukasan, naunang nagising si Rose Ann kay Carl at magkayakap na pala silang dalawang natulog. Dahan-dahan na inalis ni Rose Ann ang mga braso ni Carl sa kanya para makaalis na siya at para malutuan niya na ng agahan si Carl. Gusto ni Carl ng sunny side up na matigas ang yolk pero malambot ang light side at pepper lang ang inalagay, hindi asin. Noong una, nahihirapan pa si Rose Ann paano ito lutuin pero habang tumatagal ay easy na lang sa kanya. Nasa kalagitnaan ng pagsasangag ng kanin si Rose Ann, inahon niya ang kawali at tumihit na siya paharap sa lamesa para sana isalin ito sa plato. Pero napatili si Rose Ann nang makita ang lalaking nakatayo na ngayon sa tapat ng lamesa. Sir Carl! Napahawak si Rose Ann sa dibdib niya. Kamulit naman po kayo? Ano pong ginagawa niyo dito? May kailangan po kayo? I'll eat my breakfast. Sagot nito. Opo, patapos na po ako. Dadalhin ko na po ito sa kwarto. No, dito na lang. Natigilan si Rose Ann sa narinig mula sa bibig mismo ni Carl. Po? Dito po kayo kakain? You heard me. Hinila na ni Carl ang upuan sa tabi nito at saka ito umupo. Napakurap na lang si Rose Ann. Anong nakain ni Carl? Ayon kasi sa files na binigay sa kanya, ayaw nitong kumain sa dining table at mas gusto nitong sa kwarto lang ito kakain. Doon niya pa nga pinapakain si Carl nitong mga nangaraang araw. Mabilis na lumapit si Rose Ann dito para lagyan ng pagkain ng plato nito. Hindi nito kayang kumain ng isa dahil nalaglag ang pagkain pero matigas ang ulo nito at gustong ito lang ang humawak sa kutsara. Kaya nagulat ulit si Rose Ann nang ilapit niya ang kutsara sa bibig nito. Hindi ito umangal at kinain lang ang sinubo niya. After this, samahan mo ko. Ani Carl, pagkatapos niyain ang sinubo ni Rose Ann. Saan naman po, sir? Tanong ni Rose Ann. Carl laughed. Nakakalawas ba ako ng bahay? No, we're just here at the garden. Gusto ko lang may kasamang tumambay ron para hindi ganun kaboring. Nakagat na lang ni Rose Ann ang ibabang labi dahil naalala niya na naman kung paano ito nagmakaawa sa kanyang tabihan nito matulog kagabi. Okay, sir. Have you eaten na ba? Anong ulit ni Carl? Umiling si Rose Ann. Hindi pa. Sumabay ka na sa akin. Alok ni Carl. Napakurap si Rose Ann. Sir, naku, hindi na po. Mamaya na lang kapag tapos na kayo. Why? Pwede ka naman kumain na ngayon. Eat with me, Rosie. Or I'll fire you this time if you won't. Napanguso na lang si Rose Ann bago umupo sa katabing upuan nito. Sabay na nga silang kumain dalawa at habang kumakain sila, pinag-uusapan nila kung ano ang mga gusto at hindi gustong kainin ni Rose Ann. Muntikan pang magpaluto kay Sir Paulo, si Carl ng spaghetti nang sabihin ni Rose Ann na mahilig siya sa spaghetti. Mabuti na lang at napigilan niya ito. Noong natapos na silang kumain, iniwalayan na ni Rose Ann si Carl papuntang garden ng mansyon. Ang paboritong parte ni Carl ng bahay bukod sa kwarto nito. Tahimik lang silang nakaupo sa wooden bench sa tapat na nagmumukadgad ng mga bulaklak nang biglang nagsalita si Carl. I wasn't born blind. Ani Carl, kaya napabaling na ng tingin si Rose Ann dito. Hindi? So paano ka nabulag? Aksidente. Sagot ni Carl. 10 years ago, habang nag-drive ako. Drunk driving. I
into an accident, kaya ako nabulag. Pero, may pag-asa pa naman bumalik ang Panginoon mo. Tanong ni Rose Ann. Tumango si Carl. Yup, pero kailangan ko ng Idona at magpa-opera. Hindi mo ito madadala ng therapy. Napatango si Rose Ann. Gusto mo, sa'yo na lang tong kabilang mata ko para matchay tayo. Parang pirate na isang mata lang yung nakakakita. Natawa si Carl sa sinabi niya. What? No! Pinagbasda ni Rose Ann na tumawag si Carl at pakiramdam niya ay may mainit na kamay ang humaplo sa puso niya. Sir, ang pogi mo pala kapag tumatawa ka. Natigilan si Carl sa pagtawa at bumalik na agad ito sa pagiging seryoso. Napanguso naman si Rose Ann. Bakit ba ang seryoso mo lagi, sir? Tumawa ka naman. Mas pogi ka kapag masaya ka eh. Napakurap si Carl at saka tumikhim. Natahimik ulit silang dalawa. Tinitigan ni Rose Ann ang mga bulaklak na nasa tapat nila. Alam mo, sir, ang mama ko mahilig yan sa mga bulaklak. Ano Rose Ann para mabasag ang katahimikan. Kaya niya nga ako pinangalanan na Rose Ann. Rosie for short. Dahil Rose ang binigay ni Papa sa kanya simula nung niligawan siya ni Papa hanggang sa ikinasal sila. Napalitan ng lungkot ang mukha ni Rose Ann. Kaya nung namatay silang dalawa, kahit sinusuway ako ng mga matatanda, mga rosas din ang inalay ko sa kanila. How old were you when your parents died? Tanong ni Carl. 16. Sagot ni Rose Ann. 10 years ago rin yung nangyari. Ngumiti si Rose Ann at saka tumingin kay Carl. May common denominator tayo, sir. Tama talagang sa'yo na tong isang mata ko eh. Para matchy tayo. Tumawa na lang si Carl at saka napailing. Ang funny mo. Natawa na rin si Rose Ann. O diba? Sabi sa'yo, ang pogi mo kapag masaya kasi eh. Napayo ko si Carl. I bet yours also so pretty. Well, enough. Sayang, hindi ko nakikita. Natigilan si Rose Ann sa narinig mula kay Carl. Naramdaman niya ang pagtalo ng kanyang puso. Mukhang hindi naman nagbibiro si Carl sa sinabi nito dahil nakangiti pa ito at nanghihinayang nga na hindi niya makikita si Rose Ann. Tumikim na lang si Rose. Sir, medyo mainit na dito sa labas. Pumasok na kaya tayo? Mahirap na. Baka magka-heat stroke pa tayo eh. Tumawa na lang si Carl bago tumango. Okay, take me to my room then. Nagpapasalamat si Rose Ann at bulag si Carl dahil ayaw niyang makita nito ang mukha niyang natataranta. Dinala na nga ni Rose Ann si Carl sa kwarto nito at pagkatapos ay gumawa na lang siya ng gawaing bahay para mapunta naman sa iba ang atensyon niya. Sa mga sumunod na araw, mas naging maayos pa ang trato ni Carl kay Rose Ann at mas naging malapit na sila sa isa't isa. At habang tumatagal, nakakalimutan na ni Rose Ann kung bakit nandoon siya dahil malapit na ang loob niya kay Carl. At mukhang may gusto na nga siya rito, lalo na dahil palagi na itong ngumingiti sa kanya. Isang gabi nasa veranda ng kwarto si Carl si Rose Ann kasama ito. Dahil nagaya si Carl, biglang uminom. Hawak ni Rose ang bote ng alak at siya ang nagre-refill sa baso ni Carl dahil parang tubig lang kung binukan nito ang lalaki. Sir Carl, tama na po yan, ani Rose Ann at sinubukan niyang agawin ng baso mula kay Carl. Umiling si Carl. Hayaan mo kung uminom, Rosie. Napabuga ng hangin si Rose Ann. May problema ba, sir? Imbes na sirain mo ang atay mo dyan, pwede kang magsabi sa akin. Mas healthy pa. Malalabas mo pa kung ano ang mabibigat sa dibdib ninyo. Hindi nagsalita si Carl at kalaunan ay napabuga ng hangin. Sumimsim siya sa baso bago magsalita. Today is the death anniversary of my father. Naitikom na lang ni Rose Ann ang bibig nang marinig ang sagot ni Carl. Nag-iwas ng tingin si Rose Ann. Mabigat na. My father, siya lang ang taong malapit sa akin sa pamilya namin. Pagpatuloy ni Carl, siya lang ang tanging may pakialam at pagmamahal sa akin sa pamilya namin. Napayoko na lang si Rose Ann dahil alam niya may balak si Mrs. Alfonso kay Carl. Kaya, napadpad si Rose Ann bilang personal yaya ni Carl. Simula nung nawala siya, pakiramdam ko mag-isa na lang ako. Tinungga ulit ni Carl ang laman ng baso at inubos. Hindi ka naman mag-isa, sir. Nandiyan naman si Sir Paul at ang iba pang mga kasambahay. Ano, Rose Ann? Sila, take care about you rin, Sir Carl. At saka ako,
You have me now, Sir Carl. Nagulat si Rose Ann nang biglang nagbaling ng tingin sa kanya si Carl. Bulag ito, pero nagtama ang mga paningin nila. Naramdaman ni Rose Ann na bumulis ang tibok ng puso niya. Sir Carl? Tama ka. I have you. Ani Carl, humakbang ito papalapit kay Rose Ann. Hinawakan ni Carl ang pisngi ni Rose Ann at marahang hinaplos ang daliri. Rosie, hindi mo rin ako iiwan, hindi ba? Napalunok na lang si Rosie. Oo. At nang nilapit ni Carl ang mukha nito kay Rose Ann, ang tanging nagawa lang niya ay pumikit. Naramdaman ni Rose Ann ang paglapat ng malamig at lasang alak nitong mga labi. Napakapit na si Rose Ann sa lamit ni Carl at nilapag sa table ang bote ng alak habang ginagantihan ang paghalik ni Carl sa kanya. Buong buhay ni Rose Ann, lahat ng ginagawa niya ay palaging para sa pamilya niya o para sa kapatid niya. Gusto ni Rose Ann na kahit ngayon lang, sarili niya naman ang unahin niya. Kaya naman noong dinala siya ni Carl sa kama at isa-isang tinanggal ang saplot ng isa't isa, pinapunan ni Rose Ann lahat ng pumipigil sa kanya at hinayaan na lang na maging masaya ang sarili kahit isang gabi lang. Tinanggap ni Rose Ann ang buong-buo si Carl. Kinabukasan, nagising si Rose Ann na katabi si Carl. Natutulog pa ito at mukhang hindi pa ito agad magigising dahil mahimbing pa ang tulog. Napangiti si Rose Ann at sa kanya marahang hinaplos ang mukha ni Carl. Inaamin na ni Rose Ann na hulog na siya kay Carl. Bumangon na si Rose Ann at nagbihis na para bumalik na sa kanyang trabaho. Kailangan niyang gawan agad ng breakfast si Carl para kapag nagising ito, saktong luto na ang pagkain. Well, I guess someone's happy to wake up today. Natigilan si Rose Ann sa paghahanda ng lamesa nang marinig niya ang boses ni Mrs. Alfonso. At nang lingunin niya ito, nakatingin na ito sa kanya at seryoso ang mukha nito. We need to talk, Rosie. Mariin na sabi ni Mrs. Alfonso bago umalis ng kusina. Napalunok na lang si Rose Ann. Binili niya sa kasama ang paghahanda ng dining table bago siya sumunod kay Mrs. Alfonso sa garden mansion. It's been 3 weeks already, Rosie. Bungad ni Mrs. Alfonso kay pagkarating ni Rose Ann. Alam ko binigyan ko ng isang buwan para rito. Pero hindi mahaba ang pasensya ko. Ikaw na nagsabi, binigyan mo ko ng isang buwan. May isang linggo pa ako. Kaya hayaan mo ko. Alam ko ang ginagawa ko. Natawa si Mrs. Alfonso. Really? Ginagawa mo ba talaga ang pinapagawa ko? Or you're just here to enjoy and fuck my son all you want? Napakarap si Rose Ann. Mrs. Alfonso, I've been doing my part of this deal, Rose Ann. And also, do your part. Mariing sabi ni Mrs. Alfonso. Wala akong pakialam kung ano yung relasyon mo sa anak ko. Pero gawin mo ang pinapagawa ko sa iyo. Ibigay mo sa akin ang titulo at lahat ng nasa loob ng kanyang boat as soon as possible. Kung gusto mo pang mabuhay ang kapatid mo. Ayoko na. Ani Rose Ann at saka humarap kay Mrs. Alfonso. What? Paasik na sabi ni Mrs. Alfonso. Ibabalik ko na yung binigay mo. Pati na ang mga nagastos mo sa kapatid ko. Ayoko na, Mrs. Alfonso. Humalakhak si Mrs. Alfonso. What the hell? What's happening to you? And are you sure you can pay for everything I spent sa kapatid mo? At paano mo gagawin yun? Babalik ka sa paglalakaw? Sa panluloko pa rin ng mga tao? Hindi ko alam kung anong rason kaya mo ito ginagawa, Mrs. Alfonso. Pero mabait na tao si Carl. Ayoko na pong magpatuloy sa panluloko sa kanya. Have you fallen in love with my son, Rosie? Patuloy si Mrs. Alfonso kay Rose Ann. Ano? I think my son likes you too. Ano kaya ang maraming dumala kapag nalaman niya ang babaeng gusto niya ay isang magbanakaw at manluloko na nagpapanggap lang bilang maid dahil balak siya nitong nakawan. Nagsasalita na sana si Rose Ann pero may nagsalita sa likuran niya na napatigil sa kanya. Ano? Nagpapanggap? Mabilis na napalingon si Rose Ann at nang makita ang gulat na mukha ni Carl, parang piniga ang puso ni Rose Ann. Sir Carl, napalunok si Rose Ann. You are here to treat me? Lumakas na ang boses nito dahil sa galit. Tumakbo ka agad si Rose Ann papalapit kay Carl at hinawakan ang braso nito. Sir Carl, hindi ganun. Let me... Pati ba yung sinabi mo hindi mo ko iiwan? Pagpapanggap lang din? Carl gritted his teeth. Rosie, umiling si Rose Ann. Carl,
Let me! You're disgusting! Natigilan si Rose Ann dahil sa narinig mula sa bibig ni Carl. Pakiramdam niya ay pinagbagsakan siya ng napakalamig na bato ang puso niya at sinaksak ng libo-libong karayong. Marahas na tinanggal ni Carl ang kamay niya sa braso nito. Leave my mansion this instant or I'll have Paul to drag you out. Umalis ka na habang mabait pa ako. Pinagmasdan na lang ni Rose Ann si Carl nang umalis na ito. Gustong umiyak ni Rose Ann pero pinipigilan niya lang ang sarili. I'll email you the receipt of all I've bought and spent for your brother's hospitalization. Goodbye, Rosie. Ngumiti si Mrs. Alfonso at sumunod na ito kay Carl. Noong araw na iyon, umalis na rin si Rose Ann. Nang hindi niya nakita si Carl habang papaalis siya. Si Mrs. Alfonso pa ang naghatid kay Rose Ann pabalik sa hospital dahil na-cross ni Rose Ann sa hospital nang siya ibababa. Ilang taon na si Rose Ann sa ganitong larangan. Pero ito pa lang ang unang beses na nakaramdam siya ng konsensya. Siguro kasi pareho sila ng pinagdadaanan ni Carl o baka dahil mahal na niya ito. At gaya ng sinabi ni Mrs. Alfonso, bumalik si Rose Ann sa pagiging pagnanakaw sa kalye at sa panloloko sa mga matatanda at mayayamang lalaki sa mga bar at hotels. Malaki-laki ang kailangan niyang ibalik kay Mrs. Alfonso at kailangan niya rin ipagpatuloy ang pagpapagamot ng kapatid. Hindi alam ni Rose Ann kung gano'n nakatagal mula noong umalis na siya sa mansyon ni Carl dahil nilulunod niya sa gawain ng sarili. Alas 9 na ng gabi noong naisipan ni Rose Ann na bumalik sa ospital para tignan ng kapatid. Umayos na pang lagay niya Mrs. Rose Ann. Ani Nurse Amanda. Ngumiti si Nurse Amanda. Gumagandang therapy at mga gamot. Baka malapit na rin na-discharge si Kit kapag nagpatuloy ito magandang results ni Rose Ann. Napabuga ng hangin si Rose Ann. Napabayaran na ni Rose Ann ang kalahati ng utang niya kay Mrs. Alfonso. Magandang marinig na malapit na rin gumaling ang kapatid niya. Ngumiti si Rose Ann. Salamat, Nurse Amanda. Salamat dahil nandito ka para... Natigilan si Rose Ann ang pakiramdam niya ay nabibiwal siya. Miss Rose Ann, ayos ka lang ba? Tanong ni Nurse Amanda. Sasagutin niya na sana pero lumakas ang pakiramdam na nabibiwal siya kaya mabilis na tumakbo si Rose Ann papuntang CR at bumuwal sa toilet bowl. Sumunod kaagad si Nurse Amanda kay Rose Ann para alalayan siya. Miss Rose Ann, ayos ka lang ba? Tanong ulit ni Nurse Amanda. Kahit nangihina, tumango si Rose Ann. Oo, salamat Nurse Amanda. Hindi naman sa pag-aano Miss Rose Ann ha. Pero, hindi ka ba buntis? Napabaling kaagad ng tingin si Rose Ann kay Nurse Amanda. Inutusan na kaagad itong kumuha ng pregnancy test kits para sa kanya. Maraming tanong si Nurse Amanda habang sinusunod ang sinasabi ni Rose Ann pero hindi niya sinasagot lahat dahil busy siya sa pagtitest. At habang nagtitest si Rose Ann, mabilis ang kabog ng dibdib niya. Ilang minuto ang lumipas, hinihintay na lang nila ang resulta. Anong resulta, Miss Rose Ann? Tanong ni Nurse Amanda. Hindi agad nakasagot si Rose Ann dahil nakatitig siya sa 5 pregnancy test sa harap niya at nag-iisa lang ang resulta na lumabas. Napahawak na lang si Rose Ann sa gilid ng sink. Positive. Bulong ni Rose Ann. Napatitig siya sa sariling refleksyon sa salamin. Buntis ako. Sigurado si Rose Ann na walang nangyayari sa kanya at sa pagitan ng mga nabiktima niya sa kanilang operasyon. Isang tao lang ang pinayagan ng humawak sa katawan niya at walang iba kundi si Carl lang. Napahawak na lang sa bibig si Rose Ann at nag-unahang tumulo ang mga luha niya dahil sa nalaman. Ang isang kamay niya naman ay napahawak sa tiyan niya. Buntis siya at si Carl ang ama. Dalawa na ang bubuhayin ni Rose Ann simula ngayon. Kinabukasan ay nagpunta na si Rose Ann sa OB-GYN at nalaman niyang nag-iisang buwan na siyang buntis. Hindi niya sinabi kahit kanino, pati kay Kit, na buntis siya. Tanging silang dalawa lang ni Nurse Amanda ang nakakaalam. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Rose Ann pero nag-iingat na siya dahil may bungal na sa sinapupunan niya. Napapansin na rin ng mga kasama niya na lumalakas na siyang kumain at minsan nagiging masala na sa ibang bagay. Pero, hindi pa rin sinabi ni Rose Ann ang totoo. Last week ay na-schedule sa isang operasyon si Kit para sa butas sa baga nito. Kaya naman pagkatapos ni Rose Ann magtrabaho, dumiretso kaagad siya sa cashier para bayaran na ang operasyon ni Kit. Kit Alvarez, nag-angat ng tingin kay Rose Ann ang nurse. Wait na po,
at may advance pa ng 1 month para sa medications niya at sa pagstay rito. Napakurap si Rose Ann. Babe, pero hindi pa ako nakapagbayad. Sino nagbayad? Umiling ang nurse. Hindi ko po alam, Miss Alvarez. Ako lang po pumalit dito. Hindi po ako naka-duty kanina. Napatango na lang si Rose Ann at kahit nagtataka ay dumiretso na lang siya sa room ng kapatid niya. Kit, nabili ko na yung chicken. Natigilan si Rose Ann nang makita niya kung sino ang kaharap ngayon ng kapatid niya. Ngumiti si Kit kay Rose Ann. Ate, ang tagal mo! Nagpabili mo lang ako sa kanya. Kaibigan mo raw siya? Napaangat ng tingin si Rose Ann kay Sir Paulo na ngayon ay nakatingin na rin sa kanya. Magandang umaga, Miss Alvarez. Ilang minuto rin nag-usap si Sir Paulo at Kate dahil curious ang bata kung sino ito. At ito ang unang beses na may kaibigan ng ate niya ang bumisita sa kanya sa ospital. At noong nakatulog na ulit si Kate, nilapitan ni Sir Paulo si Rose Ann habang si Rose Ann ay nasa kalagitnaan ng paglilinis ng mga balat ng prutas na kinain ni Kate. Kayo ho ba yung nagbayad ng bill sa ni Kate? Diretso ang tanong ni Rose Ann dito. Yumuko si Sir Paulo. Napagutusan lang, Miss Alvarez. Idadagdag niyo naman po ba ito sa mga utang mo sa kanya? Nilingon ni Rose Ann si Sir Paulo. Pakisabi kay Mrs. Alfonso na tapos ng kontrata namin. Kaya wala na siyang dapat bayaran dito. At huwag siyang mag-alala dahil mababayaran ko lahat ng utang ko sa kanya. Hindi sumagot si Sir Paulo. Nagbaling lang ito ng tingin kay Kit. Gumagaling na ang kapatid mo. Naoperahan na rin siya at kaunti na lang. Pwede na siyang mamuhay sa labas ng ospital. Binalik ni Sir Paulo ang tingin kay Rose Ann. Hindi ba dapat nagpapahinga ka na lang? Bawal siya magpuwat at magpapagod. Napakunot ang ni Rose Ann sa sinabi ni Sir Paulo. Nagawa ko na yung pinunta ko rito. Kaya alis na ako, Miss Alvarez. Paalam ni Sir Paulo. At huwag ka rin mag-alala. Dahil hindi ito madadagdag sa utang mo dahil bukal sa loob na ginawa ito ng nag-utos sa akin. Paalam. Napasunod na lang ng tingin si Rose Ann kay Sir Paulo nang lumakad na ito palabas ng kwarto. Kahit hindi direktang sinabi ni Sir Paulo, alam niya kung sino ang tinutukoy nito. Kaya binulis ang tibok ng puso niya at parang maiiyak na siya. Kaya naman, pagdadalawang isip na umalis si Rose Ann ng ospital at sumakay ng taxi papuntang mansyon ni Carl. Pagkarating niya roon, akala niya ay hindi siya pagbubuksan ng gate dahil alam niyang galit sa kanya si Carl. Pero laking gulat niya nang bumukas nga ito. Kaya pumasok na siya at diretsong tumakbo papasok ng mansyon at diretsong sa kwarto ni Carl. Naabutan niyang nakatayo si Carl sa tapat ng veranda at may hawak itong baso na may lamang alak. Kaya naman dahan-dahan si Rose Ann na naglakad papalapit kay Carl. Who's there? Biglang tanong ni Carl pagkalapit ni Rose Ann. Hindi niya may tatangging na miss niya si Carl. Kaya ang makita ito at marinig ang boses sa pangalawang pagkakataon, pakiramdam ni Rose Ann ay sasabog na ang dibdib niya sa tuwa. Carl, tawag ni Rose Ann dito. Kaya naman napabaling niya ito ng tingin sa direksyon niya. Ako to. Rosie? What? Alam kong ikaw ang nag-utos kay Sir Paulo na bayaran ng hospital's bills ng kapatid ko. Putol ni Rose Ann sa sinabi nito. Carl, bakit? Pagkatapos mo malaman na kaya lang ako lumapit sa'yo at kinuhang loob mo. Bakit? Hindi ka agad nagsalita si Carl. Uminom mo na ito sa basong hawak nito bago sumagot. 10 years ago, na-aksidente ako na naging dahilan kaya hindi na ako makakita. Yung nakabanggaan ko noon, nalaman ko na naibala sila sa ospital. Pero hindi na sila naligtas. I also found out that they had 2 kids. That's why I asked my family to pay for their funeral. May binigay kami sustento dapat ng 2 bata na ang tiyahin ang tumanggap. Pero hindi ko alam ano ang balita dahil si mama ang nagbigay rin sa tiyahin. I thought everything was fine. At kahit bilag ako, unti-unti ko na rin kinalimutan ng aksidente. Humarap si Carl kay Rose Ann. Hindi ko yata matatakasan ng karma. Kasi nandito ka ngayon. Nag-unahan ng mga luha ni Rose Ann habang pinapakinggan si Carl na magsalita. Umiling-iling si Rose Ann. Ayaw panawalaan ng mga lumalabas sa bibig ni Carl. Ang pagpunta mo rito at pagpapanggap bilang maid ko at pagkuha sa loob ko ay karma ko. Dagdag nito. Kaya kahit galit ako sa ginawa mo, narealize ko lang na wala akong karapatang magalit dahil in the first place, ako rin naman ang dahilan kaya naging ganyan ang buhay mo. Kung
hindi ko lang nakabangga ng mga magulang mo noon. Baka buhay pa sila at hindi ka na mamuhay bilang isang magnanakaw para matustusin ang gastusin ng kapatid mo, Rosie. Nangihina ang tuhod ni Rose Ann mula sa mga narinig, kaya muntika na siyang mabuhal. Napahawak agad si Rose Ann sa kanyang tiyan. Carl, hindi matuloy ni Rose Ann ang gustong sabihin dahil naghahalo na ang kanyang emosyon. I know that paying for your siblings' hospital bills isn't enough for you to forgive me for what I did. Pero sana wag mo naman akong pigilan, Rose Ann. Ito lang ang alam kong gawin para makabawi sa inyo. Baka sa mukha ni Carl na nasasaktan din siya sa kanyang mga sinasabi. Napalunok si Rose Ann. Carl, naniniwala ako wala kang kasalanan. Umiling si Carl. No, Rose Ann. I was the reason your parents died. Ako ang nakapatay. Hindi na yun mababago. Umiling din si Rose Ann. Hindi. Lumapit si Rose Ann kay Carl. Hinawakan niya ang mukha ng lalaki. Malakas ang kutob ko na wala kang kasalanan, Carl. No. Sinasabi mo lang yan dahil Carl, buntis ako. Putol ni Rose Ann sa sinabi ni Carl. Kung totoong ikaw ang may kasalanan, sa tingin mo pupunta pa rin kita rito at sabihin sa ito? Napakurap si Carl. You're pregnant? Is that... Hinaplos ni Rose Ann ang mukha ni Carl. Yes, I'm carrying your child, Carl. Napayuko si Carl. I don't deserve to be that child's father, Rose Ann. I'm a murderer. Umiling si Rose Ann. Wala kang kasalanan, Carl, okay? Naniniwala akong wala kang kasalanan. Kaya wag mo nang pahirapan nagsisinig sarili mo. Napapikit na lang si Rose Ann nang hinigit siya ni Carl para yakapin ng mahigpit. Gumanti naman si Rose Ann ng yakap at tumulo ang kanyang mga luha. Rosie, bulong ni Carl. I want to be with you and our child. So bad. Please, huwag mo kong iwan ulit. Dito ka lang, please. Tumango si Rose Ann. Yes, Carl. Hindi na ako aalis. Dito mo lang ako sa tabi mo. Hindi na umalis si Rose Ann at magkayakap na natulog silang dalawa sa kwarto ni Carl. Kinabukasan na pagdesisyon na nilang dalawa na magsama na sa mansyon. At kapag magaling na si Kate at pwede nang ilabas ng ospital ay doon na rin sa mansyon titira. Tinigil na rin ni Rose Ann ang kanyang illegal na trabaho at mas nag-focus na sa pag-aalaga sa sarili, sa kanyang anak na nasa sinapupunan at sa kanyang kapatid. At habang nandun siya sa mansyon ni Carl, pinaimbestigahan ulit nila ang pagkamatay ng mga magulang ni Rose Ann. Isang araw nalaman ng nanay ni Carl ang pagsasama ni Rose Ann at Carl. Kaya naman sumubo dito sa mansyon na may kasamang mga bodyguard. Walang hiya! Sigaw ni Mrs. Alfonso pagkapasok nito sa mansyon at nakita si Rose Ann na nakaupo sa sofa. How dare you step foot into this house after foolish my son? Mom! Dumagundong ang boses ni Carl sa bawat sulok ng living room. Ano ginagawa mo rito? Carl! Humarap si Mrs. Alfonso kay Carl. Son, what's this? I thought you hate her because of what she did to you. Nakalimutan mo na bang isa siyang maraming babaeng nabubuhay sa pagnanakaw? Bumaba na ba ang standards mo sa babae? Son, palayasin mo ang babae yan dito. Marami akong kilalang, Mom. Wala kang karapatang pagsabihan ako kung sino ang patutuloyin ko sa sarili kong bahay. Napasinghap si Mrs. Alfonso. No rights? I am your mother, Carl. May karapatan ako kung sino at pwede ang hindi mo makakasama rito. And what? Para pikutin ako ulit at para makuha mo ang mga ari-arian ko rin, Mom? Napakarap si Mrs. Alfonso. What are you talking about, Carl? Akala mo hindi ko alam, Mom? Kaya ka nagpadala ng personal maid dito sa bahay ay dahil gusto mo makapasok sila sa kwarto ko. Buksan ang vault at kunin lahat ng titulo at papeles ko, hindi ba? Tumawa si Carl. At plano mo rin gawin sa akin ang ginawa mo kay Daddy, di ba? Mrs. Alfonso looks so offended. Ano? Pinagbibintangan mo ba ako, Carl? Your father died in an accident na ikaw ang nagplano at nag-utos dahil gusto mong makuha lahat ng pagmamay-ari ng kumpanya. Butol ni Carl sa sinabi ng ina. Dad's already dead. Nasa iyo nga lahat ng properties niya. Hindi ka ba nakukontento? Gusto mo pang kunin pati akin? Napailing si Mrs. Alfonso. You will not get away this, Carl. Hindi kita hahayaang mapunta sa babae niyan. Isusumbong ko sa pulis yung kung anong klaseng babaeng dinala mo dito sa bahay mo. Subukan mo, Mom. Nang malaman din ng mga pulis ang ginawa mo kay Dad.
Mariing sabi ni Carl. At hindi lang yun ang krimen mo, ma'am. Ikaw rin ang dahilan kaya ako na-aksidente. Pinipilit mo mang balik ka rin ang paniniwalaan kong ako ang may kasalanan. Lalabas at lalabas pa rin na ikaw ang nag-utos na sirain ang kotse ko noong araw na yun. Dahil gusto mong pati ako mawala na rin. Dahil nakapangalan sa akin ng ibang properties ni Dad. Napasinghap si Mrs. Alfonso. At nawala na ito ng mga dapat sabihin. Hinawakan naman agad ni Carl ang kamay ni Rose Ann. Mom, leave this house silently and leave us alone. Sabi ni Carl, kahit nanay pa kita, ipapalagtad kita sa mga tauhan ko, palabas at diretsong kulungan. Tatanggalan pa kita ng rights sa lahat ng inangkin mo at tinatamasa mo ang karangyaan ngayon. Napailing na lang si Mrs. Alfonso at patakbong umalis ng mansyon at sinunda naman kaagad ng mga bodyguards nito. Parehong nababuga ng hangin si Rose Ann at Carl at niyakap nila ang isa't isa. Tama nga si Rose Ann, walang kasalanan si Carl. Ang totoong kontrabida ng kanilang mga buhay ay ang mama nito na Sunfish at hindi makontento sa buhay. Iyon ang huling beses na nakita ni Rose Ann ang nanay ni Carl, kaya naman payapa na ulit ang bahay nila sa mansyon ni Carl. Makalipas ang ilang buwan ay tuluyan nang gumaling si Kit at nakalabas na ng hospital. Pero hindi pa rin ito pwedeng lumabas kaya homeschooling na lang muna ito. Noong araw na nag-propose si Carl kay Rose Ann ay mismong kabuwanan din ni Rose Ann. Kaya kahit hindi pa tapos ang engagement party, sinugod na siya sa ospital dahil lalabas na sa wakas ang kanilang anak ni Carl. Anong gusto ninyong ipangalan sa baby girl ninyo, Miss Alvarez? Tanong ng doktor kay Rose Ann habang buhat ang kanyang napakagandang anak. Tumitig si Rose Ann sa mukha ng sanggol. Isabella Rose, yun ang pangalan ng anak ko. Hinaplos ni Rose Ann ang mukha ng anak. Nasa tabi ni Rose Ann si Carl. Kaya naman yumakap ito sa kanya. Hello Isabella Rose, ako ang daddy mo. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para lumaki kang maganda. Matapang at masipag na babae kagaya ng mama mo. Mahinang natawa si Rose Ann at naisandal na lang ang ulo sa balikat ni Carl. Magkatuwang silang dalawa ni Carl sa pag-aalaga kay Isabella. Hindi na mahirap kay Rose Ann ang mag-alaga ng bata dahil nasanay na siya kay Kit. Pero nahihirapan si Carl dahil sa kondisyon nito. Pero hindi naman iyon naging hadlang para lumaking masayahin at bibong bata si Isabella Rose. Makalipas ang isang taon na isipan na Rose Ann at Carl na magpakasal. Matagal na ito pinapangarap ni Rose Ann at matutupad na sa wakas. Habang naglalakad si Rose Ann sa pasilyo papunta kay Carl na nasa dulo, hindi niya maiwasang maluha. Dahil pagkatapos ng lahat ng paghihirap at sakit na dinanas nilang dalawa, sa ganito na ang hantong nilang dalawa. Do you, Rose Ann Alvarez, take Carl as your lawful wedded husband? Tanong ng pare. Lumiti si Rose Ann. I do, Father. Do you, Carl Alfonso, take Rose Ann as your lawfully wedded wife? Tumango si Carl. Yes, I do, Father. Lumiti ang pare. With the power vested in me, ladies and gentlemen, I will pronounce these two people, you may now kiss the bride. Nagpalakpakan at naghiyawan ang lahat ng humarap na sa isa't isa, sina Carl at Rose Ann. Si Rose Ann na sana mismo ang nag-angat sa belo, pero nagulat siya nang si Carl mismo ang nag-angat nito, at saka ito tumitig sa mga mata niya. Carl? Nakangiting tanong ni Rose Ann. Malambing, puno ng pagmamahal at parang pangungulila ang tidig ni Carl kay Rose Ann na hindi pa nito nagawa noon, kaya nagtataka si Rose Ann. Hinaplos ni Carl ang mukha ni Rose Ann. You're so beautiful, my love. I'm glad I'm finally able to see how beautiful you are today. Namilog ang mga mata ni Rose Ann. Nakakakita ka na? Tumawa si Carl bago tumango. Yes, my love. Nakakakita na ako. This is my wedding gift for you. Mahal na mahal kita, Rose Ann Alfonso. Napatalon si Rose Ann sa sobrang tuwa. At siya na mismo ang humigit kay Carl papalapit para halikan sa mga labi. Lumakas ang hiyawan at palakpakan ng lahat dahil sa wakas, mag-asawa na sina Carl at Rose Ann.